Mga kauwak, para sa episode na to, isang buong kwento lang ang pag-uusapan natin. At gusto ko sanang marinig nyo ito mula simula hanggang dulo. Dahil hindi natin ito hahatiin at hindi rin natin babawasan ang mga detalye ng kwento ng ating sender. Ang kwentong ito ay pinadala sa atin ng isang anonymous sender. At dahil napakahaba at detalyado ng kanyang sinulat, minabuti kong panatiliin na halos buo ang kanyang pagkukwento. Inayos lang natin ang kakaunti ang grammar, punctuation, at pagkakahati ng mga pangungusap para mas madaling sundan habang binabasa. Pero hindi natin babawasan ang mga pangyayari at detalye ng kanyang karanasan. Sabi rin ng ating sender, base ito sa kanyang tunay na karanasan at kaganapan. Kaya mga kauwak, pakinggan natin mismo ang kanyang kwento. Ito ang Alta Vista. Taong 2001, nang ako ay nasa college pa at nakatira kasama ang mama ko sa Alta Vista. Isang subdivision sa pagitan ng Marikina at Quezon City. Ito yung tagong lugar na pag-akyat mula Barangka at Riverbanks na ang entrance gate ay nasa tabi ng simbahan ng Santa Clara Monastery. Ito ay nasa kanto ng Katipunan at Aurora. Sakop din ng Alta Vista ang riprap wall ng mga bato sa gilid ng daang papuntang Marcos Highway kapag hindi ka dumaan sa tulay pababa ng Riverbanks sa Marikina. Ito ay may lumang gate din along main road na nasa tabi ng lumang bangko. Pero kasalukuyan, itong harapan ng Alta Vista na dating kinatatayuan ng Veterans Bank ay napalitan na ng high-rise condominium. Maliit lang ang Alta Vista. Meron lamang itong isang mahabang kalye mula sa entrance, paikot sa buong lugar hanggang makabalik ka doon mismo sa gate ng entrance na pwede din lumabas ang sasakyan. May isang maiksing kalye sa gitna ng paikot na mahabang kalye at dito din makikita ang isang lumang playground. May slide at dalawang swing na medyo kinakalawang na at lumang gazebo. Meron din ditong isang lumang basketball court. Sa loob, kita talagang isang lumang subdivision dahil sa mga naglalakihang puno ng akasya at balete na may kukumpara mo rin sa mga puno sa UP Diliman. Malalaki lahat ng bahay pero luma na at karamihan ay gawang kahoy pa rin. Halatang matagal nang naroon ang karamihan sa mga bahay. Unang pasok ko pa lang sa Alta Vista noong kakalipat pa lang namin. Magkahalong pagkamangha at hiwaga na ang aking naramdaman. Dahil kung ano ang ingay at gulo ng Aurora at Katipunan, kung saan dito lahat dumadaan ng mga galing Antipolo at Marikina papuntang Quezon City. Maging ang LRT station at C5 flyover ay nasa labas lang din. Ganoon naman ang biglang ikinatahimik sa loob ng Alta Vista. Hindi nakakapasok ang ingay ng mga sasakyan sa labas. Tanging kuliglig lang mula sa mga puno ang maririnig mo. At para kang pumasok sa isang portal o lagusan papunta sa ibang mundo pag nasa loob ka ng Alta Vista. Mahangin, payapa, pero ramdam mo talaga na iba dahil as in biglang tahimik, lalo pag galing ka sa daan. Taong 2003 at noon ay college student pa ako sa UP Diliman. Naalala ko, sem break that time at nag-take ako ng summer classes since most of my friends at girlfriend ko at that time ay enrolled. Noong mga panahon na yan, madalas kami magkakasama ng mga college friends kahit walang pasok. Karamihan din sa amin ay nakatira lang din sa kalapit na area. Mostly in Katipunan lang. Teachers Village at UP Bliss. Madalas kami tumambay sa bahay that time. Dahil madalas ako lang din naman na mag-isa ang nandun dahil sa nature ng trabaho ng mama ko as journalist. One time, nasa bahay kami kasama ang 4 kong kaklase. Since Holy Week at wala ding ginagawa, kaya nakita-kita na lang kami. Naalala ko it was around 2 AM ng madaling araw ng Black Saturday. Magkakasama na kami gabi pa ng Good Friday. Kumain lang kami lahat sa labas at dumiretso na sa bahay ko. At dahil Holy Week, hindi kami uminom. Nung madaling araw ng 2:00, nagkayayaan lang lumabas ng bahay para magyosi. Sa loob lang ito ng Alta Vista. Nakatayo kami sa may poste ng ilaw habang nagyoyosi sa tapat ng isang bakanteng bahay. Isa itong lumang townhouse. May katagalan na din itong bakante kaya marami na ding tumubong talahib at mga vines sa bakuran nito. Dahil walang nakatira dito, tanaw at maaninag ang loob ng second floor ng bahay mula sa bintana nito. Dahil na din sa ilaw na nagmumula sa poste ng kuryente sa tapat. Madilim, pero tanaw ang mga pader ng lumang kwartong bakante. Habang nagyoyosi kaming 5, lahat kami nakatingin lang sa direksyon kung saan ang bakanteng bahay na mismong nasa harapan namin. Mga 5 hanggang 7 hakbang lang ang distansya mula sa aming kinatatayuan. As usual, wala naman makikita sa kwarto sa taas.
Bakante lang ang loob at bukas din ang mga ditulak na bakal na bintana na may salaming basag na sa kalumaan. Nang muling madaan ang mata ko, nakita ko ang bagay na hindi ko inaasahan. Sa labis na gulat at hindi maipaliwanag na takot at kilabot sa nakita ko sa bintanang nakabukas. Hindi ako nakakibo, ni hindi ko maalis ang tingin ko. Para akong nakipagtitigan at napako ang paningin ko dahil hindi ako makagalaw sa pagkakataong yun. Totoo din pala ang mga reaksyon ng mga nasa palabas na hindi ka nakakahinga. Kasi para ka palang hinihigop sa mga pagkakataong yan. Akala ko noon, OA lang ang mga palabas. Pero ganun pala talaga. Isang matangkad na nilalang na kulay itim ang nagpakita at bumulaga sa akin. Abot tuktok ng bintana ang ulo nito. Hugis tao pero napakatangkad at malaki ang pangangatawan. Hindi siya basta anino na flat lang. May form at hugis ang pisikal na katawan nito. Dahil naharangan niya yung view ng kwarto mula sa bintana kung saan siya nakatayo. Tinamaan ito ng ilaw mula sa poste pero hindi ito tinatablan ng liwanag. Wala itong muka. Sa sobrang takot, hindi ko na nagawang makagalaw at makatingin sa mga kaklase ko na nasa tabi ko lang. Hanggang sa narinig ko na lang sila na sunod-sunod nagsabi ng, "Putang ina, ano yan?" Wala sa amin na nakagalaw ng mga ilang segundo at hindi na kami nakapagtinginan. Yung pakiramdam na parang hinihigop ka at maging ang hangin na nilalanghap mo ay unti-unting nawawala sa labis na takot at kilabot. Lalo alam mong hindi tao at hindi din basta multo ang nakita mo. Hanggang sa nabasag ang aming pagkakagulantang nang may isa sa amin nang biglang tumakbo papalik sa aming bahay. At lahat kami nagsunuran na rin ng takbo. Mabilis na takbo ng lahat habang ni isa sa amin ay walang kumikibo. Hanggang sa pagpasok namin sa bahay, wala pa rin nagsasalita. Tahimik ang lahat at humihingal. Unang beses lang naming lahat nakaranas at nakakita ng ganun. Sa totoo, wala sa aming naniniwala sa mga ganyang bagay. Mga estudyante kami ng fine arts noon sa UP at karamihan doon ay mas pinipili maging rational at iba isang paniniwala sa facts at tunay na karanasan imbis maging mapamahiin. Aware kami sa mga paranormal na bagay at usapin pero personally, hindi kami naniniwala that time dahil lahat ay kwento lamang. Wala kaming first-hand experience sa mga ganyang bagay. Pero lahat ng yan ay nagbago mula nung gabing yun. Mga pasado 3:00 ng madaling araw. Humupa at bahagyang lumipas na ang aming takot kaya nagpasya kami magyosi ulit sa labas. Biruan at takutan naming 5 kung nandoon pa kaya yung nakita namin. Pero dahil gusto namin magyosi, lumabas kami ulit ng bahay. Wala na nga doon ang nilalang kaya nagpatuloy kami sa pagyosi hanggang sa makadalawa o 3 stick kami. At ayun na nga, sa hindi inaasahan, nang mahagip ulit ng aming mga mata ang itaas ng bakanting bahay. Nandoon ulit ang itim na nilalang. Nakatayo sa tila isang malaking rebulto sa bintana na hindi gumagalaw. Kaya dali-dali kami nagsialisan na at pumasok ulit sa bahay namin. At nagpaabot na ng tanghali bago sila magsiuwian sa mga kanya-kanyang bahay. Lunes at nag-resume na ang summer classes nang matapos ang Holy Week. Naging routine na din kasi namin ng girlfriend ko noon na kapag umaga, sa aming bahay siya dumidiretso para magkalmusal. Usually ganyan bago pumasok dahil malapit ito sa UP at magkaklase din kami. Noong umagang yon ng Lunes, hindi na nakasama sa akin pumasok sa klase yung girlfriend ko dahil bigla na lang itong nilagnat ng mataas. Kaya sabi ko na lang sa kanya na i-text o tawagan ako kung may ipapabili at babalikan ko na lamang siya sa hapon pagkatapos ng mga klase ko. Around 10:30 AM, habang ako ay nasa first subject ko, napansin ko na nakailang vibrate sa bulsa ko yung telepono ko. Pero hindi ko ito sinagot dahil nasa gitna kami ng graded recitation. Pero napansin kong hindi na humihinto ang pag-vibrate nito at tila may tumatawag sa akin. Kaya nagpaalam na muna ako sa professor upang makalabas ako ng saglit mula sa silid para masagot ang tawag. Pagsagot ko, bumungad sa akin ang tinig ng girlfriend ko na iyak ng iyak. Sobrang nabigla ako dahil noon lang ako nakarinig ng ganong klaseng pag-iyak na akala mo parang may pinatay sa kanyang harapan. Sobrang disturbing ng tinig. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya sa oras na yon, kundi ang walang humpay na tinig na pinaghalong takot at labis na pag-iyak. Nakakatakot at nakakatrauma yung narinig ko sa telepono. Ang huli at tanging bagay lang na naintindihan ko sa mga sinabi niya ay may tumabi sa akin dito habang natutulog ako. Kulay itim. May taong itim dito.
Hindi ako nakakibo sa mga pagkakataong yon. Mas nagpadagdag pa sa kilabot ko dahil hindi ko naman ito naikwento sa kanya nung nakita namin noong Sabado dahil alam kong matatakot lang ito. At mas lalong hindi ko inaasahang susunod ito sa mismong bahay at sa kwarto ko pa magpapakita. Nang ako'y may masmasan, bumalik na ako sa silid at dali-dali akong nagpaalam na lang sa professor namin na may emergency at kailangan ko nang umuwi. Pagkadating ko sa bahay, tanging kapitbahay na lang ang nadatnan ko at sinabi sa akin, "Dito na sa labas nakapagsapatos at halos tumakbo paalis. Girlfriend mo ata yun." Napatanong na lang ako at hindi nakakibo at napansin ko, naiwan din ito na nakabukas ang pinto sa sobrang pagmamadali. Pagkalipas ng ilang oras at muli kami nakapag-usap nung makauwi na siya sa bahay nila. Sinabi ng girlfriend ko na pagkaalis ko, papuntang school. Ilang saglit lang ay bumalik at nakita niya ako sa loob ng kwarto. Tinanong niya sa akin kung bakit ako bumalik at akala niya daw ba ay papasok ako. Pero hindi daw ako kumikibo sa kanya at hindi din tumitingin. Maya-maya, tinabihan daw siya. Kinakausap niya pa rin ako at may mga tinatanong pero patuloy lang daw ito sa hindi pagkibo. Kaya tinignan niya ito dahil nahiga nga daw ako sa tabi niya. Laking gulat niya na hindi ako ang nakita niya, kundi isang itim na nilalang ang nasa tabi niya at tila gusto siyang patungan. Hanggang sa nagpumilit daw ang girlfriend ko na maigalaw ang kanyang katawan at lumabas mula sa kwarto at makaalis sa aming bahay. Mula noon hindi na ako natulog sa aking kwarto dahil pagkatapos ng insidente ay may mga 3 gabi lang ako natulog ulit doon pero walang gabi na hindi ako binabangungot. Hindi siya simpleng panaginip lang dahil may isang nilalang na gusto talaga akong patayin. Pero hindi ko ito makita sa sobrang dilim sa aking panaginip. Tuwing magigising ako ng madaling araw ay naliligo ako ng pawis at hinahabol ang aking hininga sa sobrang hirap gumising. Napakabigat sa pakiramdam at ang labis na takot ay naiiwan sa aking katawan. Sa totoo, hindi basta-basta nilalang ang dumadalaw sa aking panaginip gabi-gabi. Parang presensya ng demonyo sa sobrang bigat sa pakiramdam. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan. At nagpatuloy ng mga paramdam sa aming bahay na hindi namin maipaliwanag. May mga pinsan din akong 3 babae na mga nasa high school noong mga panahong ito. At madalas nila dalawin ang kanilang tiyahin, ang mama ko, sa aming bahay. Unang beses nila ulit pumunta sa bahay pagkatapos magpakita nung itim na nilalang. May isang araw na nasa bahay silang 3 at wala si mama. Buong maghapon daw merong mga yabag at mga paggalaw na nagmumula sa itaas galing sa kwarto ko. Nagpapatugtog din daw ito ng stereo, kaya iniisip nila nandun lang ako sa itaas. Laking gulat nila ng bandang 11:11 ng gabi at habang nasa sala sila sa baba at nanonood ng TV at nasa computer, biglang bumukas ang pinto at dumating ako. Napansin ko ang bakas ng pagtataka at takot habang nagtitinginan ng 3. Sabay napatanong ako ng, "Bakit? Anong nangyari?" Ang nasabi lang nila, "Kuya, buong maghapon merong tao sa taas at yung mga gamit gumagalaw, kaya buong akala namin nasa kwarto ka lang." Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanila ng mga oras na yon pero alam ko na kung ano at sino ang tinutukoy nila. Mukhang namamahay na nga sa loob ng kwarto ko ang itim na nilalang. Hindi pa dyan natigil ang mga hindi maipaliwanag na paramdam sa aming bahay. Dahil sa hindi na ako natutulog sa dating kwarto, naging bakante ito at lagayan na lang ng mga lumang gamit. Kaya sa sala na lang ako natutulog sa sofa. At pag wala ang mama ko, doon sa kwarto niya ako sa itaas natutulog. Sa tabi lang ito ng dati kong kwarto. May mga pagkakataon na bigla ako nababalikwas ng bangon sa mga naririnig ko. Hindi lang mula sa dating kwarto at maging sa ibang parte ng bahay. Minsan bigla ako napabangon dahil may dumating sa baba. Dinig na dinig ko ang kalabog ng pagbukas at pagsara ng pinto. At ang tunog ng mga plastic bag na tila mga groceries. Excited akong bumaba at baka may dalang mga pagkain si mama. Sa aking pagbaba ng hagdan, laking gulat ko na lang na napakadilim sa baba ng bahay at wala pa lang dumating. Sobrang tahimik nung ako'y nakababa para tignan kung dumating na si mama. Pero walang tao. Mga dapit hapon ito at kumagat na ang dilim. Kaya mas namumuo ang takot ng mga oras na yon. Kaya nagpasya na lang akong umalis ng bahay at pumunta sa kaibigan para magpaumaga. Minsan habang ako ay nasa banyo,
Dinig na dinig ko ang tunog na parang may nagbabasa ng dyaryo sa labas ng pintuan. Yung tunog ng papel tuwing nililipat yung pahina. Ganon. Paulit-ulit at sobrang lakas na parang nasa pintuan lang sa labas ng banyo. 2010. At lumipas na din na maraming taon kasabay ng dahan-dahang pagkawala ng mga paramdam sa bahay. Iba na din ang girlfriend ko ng mga panahong ito na taga Olongapo. Unang beses siya makakatulog sa bahay dahil kapag nasa Manila siya, usually sa mga kaibigan niya siya tumutuloy. Pero ngayon, sa amin na muna siya nagpasya na tumuloy. Ganun pa rin. Mula noon, sa baba na talaga ako natutulog dahil naging bodega na lang ang dati kong kwarto. Naglatag na lang ako ng kutsyon para sa aming tulugan. Bago matulog ay nagpunta muna ako sa banyo saglit. At paglabas ko, napansin ko na nakaside view ang girlfriend ko. Sa pagkakahiga, diretso ang katawan mula ulo hanggang paa at maging ang braso nito ay diretso din na nasa gilid. Hindi ito gumagalaw. Hindi naman ako nagpanik pero nagtaka at nawirduhan ako bakit ganun ang pwesto niya matulog. Pagbalik ko sa higaan, laking gulat ko at gising pala ito. Tulala at medyo nanlalaki ang mata. Hindi kumukurap. Tinanong ko kung may nararamdaman ba siya at bakit siya nakadiretso at bakit tulala. Hindi ito kumikibo. Kahit nakailang pitik na ako sa kanya. Para siyang naniga sa pagkakatulog sa di karaniwang posisyon at nakadilat. Dito ako nagsimulang mag-alala. Muli ko siyang tinanong at pabulong na sumagot at sinabing, "Nandito." Kaya napatanong ako kung ano o alin na nandito. At ang huli niyang sinabi sa akin, "Andito siya. Ayoko dito, umalis na tayo." Kaya dali ko siyang itinayo at inakay palabas ng bahay at sumakay kami ng kotse. Nagmamaneho lang ako at sinabi niya, mag-drive lang ako basta yung malayo sa bahay. Muli kong tinanong anong nangyari. At ayun na nga, ang hindi ko inaasahan. Matapos ang ilang taong lumipas, meron daw malaking itim na nilalangan nakaupo sa harapan niya. Sa bandang tabi ko, noong mga oras na tinatanong ko siya kung ano ang nangyari. Hindi siya makakibo at makagalaw sa sobrang takot. Hindi na lang din ako makakibo noong mga oras na to. Nang dahil sa tila nanumbalik ang trauma at takot na matagal ko na ang hindi nararamdaman. Ilang buwan lamang ang lumipas at nagdesisyon na lamang kami ng mama ko na lumipat pabalik sa Marikina, malapit sa bahay ng lola ko. Nang sa ganon at baka sakaling magkaroon ng katahimikan at makapamuhay sa isang bahay na normal. Pero ganon pa man, baon ng mga karanasang habang buhay na bumago sa aking pananaw at paniniwala tungkol sa mga bagay na hindi karaniwang nararanasan o napag-uusapan ng karamihan. Mga bagay na walang sagot o konkretong definisyon. Mga bagay sa buhay ng tao na nababalot ng misteryo. At dyan nagtatapos ang buong kwento ng ating anonymous sender. Mga kauwak, hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari sa Alta Vista. Hindi rin natin kailangan magbigay agad ng sariling explanation sa karanasan ng ibang tao. Ang mahalaga sa episode na to, narinig natin mismo ang isang kwento mula sa taong nagsabing siya mismo ang nakaranas sa mga pangyayaring to. At kung mapapansin nyo, hindi lang isang beses nangyari ang mga kakaibang pangyayari. May unang pagkakita, may pangalawang pagpapakita, yung nangyari sa girlfriend niya. May mga pinsan siyang nakarinig at nakakita rin ng mga bagay na hindi maipaliwanag. At makalipas ang maraming taon, nang akala niya ay tuluyan ng lumipas ang lahat, bumalik muli ang parehong presensya. Kaya kung may isang bagay man na naiwan sa atin ng kwentong ito, marahil, iyon ang tanong. May mga bagay ba talaga na hindi natin kayang ipaliwanag? O may mga pangyayaring kahit gaano natin subukan hanapan ng dahilan, ay mananatiling misteryo? Mga kauwak, maraming salamat sa anonymous sender na nagtiwala at nagbahagi ng kanyang istorya. At gaya ng lagi nating sinasabi dito sa Jamora Horror Stories, hindi natin kailangan paniwalaan agad ang bawat kwento. Pero maaari natin itong pakinggan. Dahil minsan, ang pinaka nakakatakot na bahagi ng isang kwento ay hindi kung ano ang nakita ng isang tao, kundi ang tanong kung ano ba talaga yon. Ako si Jamora mga kauwak at ito ang Jamora Horror Stories. Hanggang sa susunod na kwento mga kauwak, mag-ingat kayo palagi. At tandaan, hindi lahat ng bagay na tahimik
ay walang laman.